Gusto mo ba mag-suffer sa kamalasan ang taong nanakit sa iyo o ang taong nasaktan ka o nagkakasala sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo na videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Ngayon ituturo ko sa inyo ang isang spell upang mag-suffer ang taong nanakit sa inyo. Mag-suffer siya sa sobrang kamalasan. Yung pagmalasin ninyo, ang taong sinaktan ka o nagkakasala sa iyo, pinagsalitaan ka ng masakit, yung tipong hindi na makain sa aso yung mga salita nila sa iyo. Yung taong halimbawa ay yung ex mo tapos sinaktan ka, marami siyang ginawa sa iyo na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ito makalimutan, or ang taong nagkautang sa iyo tapos tinakasan ka malaking halaga, yung taong nagkakasala sa inyo na karapat dapat mo itong gawan sa spell na ito na pagmalasin siya. So kailangan lang talaga is ang taong yon ay nagkakasala talaga sa iyo, at yung sa tingin mo na karapat dapat talaga, wag mong gawin ito kung ang taong ito na hindi naman nagkakasala sa inyo, dahil imbis na siya yung gagawan mo ay sa iyo po ang balik. Kumbaga dapat siya yung pagmalasin mo, sa ikaw po ang mamalasin. Dapat talaga make sure mo po talaga na ang taong ito ay may kasalanan sa iyo. Pero kung wala naman, wag mo itong gawin sa kanya. So, ang kailangan lang natin dito na materialis o panggawin mo ito ay kandila. Dapat ang kandila na iyong gagamitin ay gamit na po. Dapat gamit na kandila, hindi pwedeng bago. Gamit dapat. And kung meron kang itim na kandila, mas maganda. Kung meron kang itim. At sa itim naman na kandila, kung itim yung kandila na iyong gagamitin, pwede siyang bago, pwedeng gamit na. Pero kung wala kang itim na kandila, puti yung gamitin mo. Pero dapat yung puti na yon ay gamit na dapat. So malinaw po. And ayun, kailangan natin ng papel. Kung meron kang brown na papel, mas maganda, pero kung wala ay puti na lamang. And sa panulat, kailangan dapat ay itim. Itim na panulat dapat. Kung meron kang color pen na itim, yun ang gamitin mo. Or di kaya ay pentel pen na itim. Or ball pen na itim. So dapat itim dapat. Dahil pagmalasin natin. So, ang itim kasi is bad luck yun. So, yun ang gagamitin natin. So, ang gagawin mo, kapag ready na itong ating gagamitin, ang gagawin mo, isulat mo ng 3 beses yung pangalan at apelyido ng taong yun na gusto mong pagmalasin. So, 3 beses, pangalan niya at apelyido. At ngayon, kapag nasulat mo na, ang gagawin mo, hawakan mo lang muna ang papel. Hawakan mo ng pagganon at i-visualize mo siya. And habang ginagawa mo, dapat nakasindi na dapat itong kandila. Inhilingin mo sa kandila na hawakan mo yung kandila bago mo siya sindihan. Hawakan mo, sabihin mo na tulungan mo ako na ang taong gagawan ko nito. Syempre banggitin mo ang pangalan at apelyido ng iyong target at sabihin mo, tulungan mo akong pagmalasin siya, mag-suffer siya sa sobrang kamalasan na
nagagawin ko sa kanya. And ayun, dahil sabihin mo, dahil sa ginawa niya, kailangan na ibuhos mo dito yung sakit na nararamdaman mo. Ibuhos mo kung gaano kasakit, sabihin mo kung gaano kasakit yung ginawa niya sa iyo, upang maramdaman ng taong kung ano man yung sakit na nararamdaman mo, mas doble o triple pa ang nararamdaman niya sa ngayon. So mamalasin siya. So ngayon, sindihan mo yung kandila, at habang nagsindi yung kandila, hawakan mo ito, ang papel, at i-visualize mo sa iyong isipan. Isipin mo yung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Isipin mo kung ano yung gusto mong mangyari sa kanya. Mamalasin siya, magsasuffer siya. Yung tipong sobrang kamalasan yung gusto mong mangyari para sa kanya. Ikaw na yung bahala mag-isip kung ano yung gusto mo. Wag lang yung isipin kung ano yung talagang wag naman. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Basta mag-isip na lang kayo yung sobrang kamalasan na idudulot niya o idudulot mo para sa kanya. So ngayon, kapag nakapag-visualize ka na, naisip mo na lahat-lahat yung gusto mong mangyari para sa kanya, sunugin mo kaagad ang papel na ito gamit ang kandilang yon. And habang nasusunog yung papel, iisipin mo yung gusto mong mangyari para sa kanya. Iisipin mo na mamalasin siya habang buhay, hindi siya magkakatrabaho, mamalasin siya sa pera, ganito, ganyan. Ikaw na ang bahala. Or mamalasin siya sa buhay, pag-ibig. So lahat na yung gusto mong mangyari habang umaapoy o nasusunog itong papel. And ayun, itapon mo sa labas yung abo, hayaan mo. Inisipin mo lang talaga, ibuhos mo yung galit mo dito. And isipin mo na lahat ng sakit na dinulot niya sa iyo, ipasa mo sa kanya. Yung sobra-sobra pa, upang ma-realize niya din na yung ginawa niya sa iyong sakit. So, pwede mo itong gawin sa iyong mga kaibigan na nasaktan ka. Pwede mo itong gawin. O sa mga taong nagkautang sa iyo na tinakasan ka na malaking halaga, pwede. So, ngayon, yung kandila na natira, itago mo lamang. Ibalot mo, kung meron kang itim na tela, ibalot mo. Tago mo, wag mo na itong gamitin muli. Pwede mo siyang ibaon sa lupa. Pwede mo siyang ibaon kung may pagbaonan ka. So, ngayon, gawin natin ito sa pinakamalakas na araw, Tuesday or di kaya Friday. Gawin mo ito sa gabi. Gabi mo dapat ito gawin. Kahit anong oras, basta gabi, basta madilim. And syempre, gumawa ka ng may ilaw. Basta't gabi mo ito gawin. So, ngayon, agad-agad mo itong sunugin. And ayun, kung may katanungan ka, i-comment nyo lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye bye everyone. God bless us all.